Madalas pinag-uusapan ng mga survey at naalala ko pa si former Senator Miriam Defensor Santiago noong was that the Chief Justice Corona trial when she said Amnesty International Perception Index always says that we're one of the most corrupt. Sinilip ko ito a couple of days ago. Ang ranking ng Pilipinas ngayon ay nasa 114 among the most corrupt, among 180 countries. So pag-usapan natin, Alan, ang korupsyon. Sundan ko yan. Okay. May sinabi si Senator Miriam. Okay. Madalas ko siyang lapitan nung Panahon na yun. Nung panahon na yun. No? Ang sabi niya, ang Pilipinas ay number 1 sa ganito, number 1 sa ganito, number 1 sa ganito. Sa corruption, we're number 2 or number 3. Tapos sabi niya, I protest. We should be number 1. Diba? Kasi in her usual, elegant, and in a way, yung satire, she wanted to make a point na grabe ang corruption sa atin. And I guess, Kuya Boy, nakakalungkot, eto na naman tayo. To, meron pa rin din siya para lang matapos natin si former Senator Miriam Defensor Santiago. Nung kanyang sinabing, this is a paraphrase na para bagang tamaan sana tayo lahat ng kidlat para mawala tayo lahat dito sa mundo at paimbestigahan natin ang lahat, including me. You know, which I think was telling us a lot about corruption and how she viewed corruption. But having said that, yes, we are in the perception index of the Amnesty International organization saying that we're indeed one of the most corrupt countries in the world. Okay, ito na naman, pinag-uusapan yung flood control, pinag-uusapan ni Mayor Magalong ang korupsyon, ang mga nangyayari dito sa ating bayan. So ang unang katanungan, are we really this corrupt? Likas ba talaga tayong corrupt? Ano ba ang nangyari sa atin? From your perspective, mulat-mula ba talaga? I-corrupt na ba talaga ang Pilipino? Lalo na ang mga politiko. Dahil madalas din natin marinig ang pabiruman, pero pag gusto mo lang yumaman, pumasok ka sa politika. Sagutin natin yan sa dulo ng kwentuhan natin, Kuya Boy. Now, with the permission ng ating mga kababayan, let me start by saying, likha tayong tolerant. Tanggap lang ng tanggap ang Pilipino. Madali tayong magpatawad. Kung kaya natin tiisin, tinitiis natin. And then pag sobra na, doon tayo kumikilos. Diba? So, sagutin natin sa dulo kung may likas na DNA na corruption, di lang sa Pilipino, but sa humans, no? All people around the world. Kuya Boy, tatlo kasi yung pinagmumulan ng corruption perception surveys. Ano tingin ng mga sinusurveyan mo? So one is business. So all around the world, tinatanong lang business. Kamusta ang doing business? May corruption ba yan? Meaning permits, pagre-renew mo, pag magtatayo ka ng building, hinihingan ka ba? Pag malaki kita ng business mo, hinihingan ka ba? Okay. Number 2 is yung pagpasok ng tax at paggastos ng tax, kinukurakot ba yun? Yun yung corruption, di ba? Third, yung basic na stealing, cheating, lying, di ba? Na for example, pagka nandaya ba sa university or plagiarism, yan ba in-expel o okay lang naman dahil konting daya lang yan eh. Pag walang nakatingin, pwede ka bang mag-jaywalking? Pag walang stoplight, walang police, okay lang ba kahit pula yung light, di ba? So, all of these are forms of corruption that affect the value. So, balik rin natin, Kuya Boy, ha? Pag sinasabi mo mga yung least corrupt countries, actually, pag sinabi yung least corrupt, part lang yung gobyerno eh. Yung kultura. So, for example, two of the least corrupt, at least na parati natin nababanggit, Japan and Singapore. Okay? So, like sa Singapore, everything you do, whether sa law office, sa permits, pagbili ng kotse, stock market, import, export, pati paglalakad mo sa kalye. Alam mo ba sa Singapore, Kuya Boy, yung custodial investigation, ibig sabihin pag hinuli ka ng pulis, bawal na may abogado. Sa maraming Western countries, sa US, sa Pilipinas, you cannot deny a person under arrest to consult his lawyer. Sa Singapore, bawal na may abogado. Ganong kalaki ang tiwala nila sa pulis. Pumapasok ang abogado pag kinasuhan ka na ng pulis. Sa Japan naman, Kuya Boy, alam naman natin, di ba? Taxi driver, may sukli kang few yens, sosoli sa'yo. Naiwan mo, pitaka mo sa rampa, papunta sa train or sa taxi, hanapin mo, makukuha mo. So, it's not only government doing business, yung pera ng
gobyerno. It's not saying that they're perfect, ha? But it's the whole culture. So, to answer your question, I think, Kuya Boy, we have to look into leadership. Kasi once upon a time, second to Japan tayo eh. Nilampasan natin lahat ng Asian countries at sasabihin nila, hindi, yung iba devastated by war. Hindi ba binomba din ng Maynila? Hindi ba ilang taon din sa atin ang Japanese occupation, di ba? Leadership, you also have to look at the culture. Di ba? Na ano ba yung kultura? Ano ba yung role ng integrity, honesty sa culture, economic, political, socio-economic, yung everyday nating life, di ba? Pangatlo, siguro yung justice system din, 'di ba, na parang sa bansa ba yan, lahat ba ng corrupt nakukulong? Or diyan ba nakukulong pag mahirap pero mayaman? So I think you have to look into those factors, and ang lamang lang natin, Kuya Boy, medyo active na tayo or mulat or nakita natin from patapos yung martial law until the present. If you've been here long enough, makikita mo yung cycles of corruption and tolerance, and at play yung leadership, yung culture, at saka yung nahuhuli ba yan, nakukulong ba yan o hindi. Pero kung ngayon lang, let's say if you're 18 now or 21 at hindi ko minimenos, Kuya Boy, shocking itong mga ghost projects, nakakainis talaga. Yung iba sinasabi, kaya nga kami nag-abroad eh. Di ba? Kaya kami umalis, parang wala kayong pag-asa doon. So, let me say na one, may pag-asa. No? And number two, many countries went to this cycle before they stopped it. Many people don't know, Kuya Boy, muntik nang bumaksak ang stock market at yung buong gobyerno ng Singapore once upon a time bago sila nag-shift at naitama nila. Many people forget that once upon a time, Korea, kinukulong nila mga presidente nila kasi nga may cyclical, even Indonesia. Diba? So, mamaya na natin sagutin, Kuya Boy, kung likang may corrupt, di ba, ang ating political culture. But I'd like to begin by saying there's so many factors here, but one factor na nakikita ko, ang Pinoy, napaka-tolerant, napaka-patient. So, kahit na nandyan nakita na niya, pag hindi talagang sobrang-sobra o apektado na lahat, hindi pa talaga lalaban eh. Or may papel ba dito ang kasaysayan? May papel ba dito yung pagiging colony natin ng iba't ibang bayan? May papel ba dito ang kaugalian na ating nakita doon sa mga colonial masters natin? Pero sabi nga ni Carlos, kanina nung tayo nag-uusap, hindi rin natin dapat kalimutan na yung rebuilding of many Asian countries lalo na, ang Pilipino ay pisikal na pumunta sa iba't ibang bansa para to play the role of rebuilding these countries. But that's going ahead of the story. Babalikan ko lamang yung tatlong elemento na sinabi mo tungkol sa korupsyon. Business, halimbawa. Kasi perception index ito eh. Kumusta? How is it to do business in the Philippines, for example? Sa diretsang tanong, how do you characterize, I mean, as opposed to other countries, how is doing business in this country today, Alan? Well, siguro may konti akong experience because nga of the Department of Foreign Affairs being the secretary. Kasi before that, yung pag sinabi mo, most corrupt, one of most corrupt, paano mo may compare? Diba? Unless nga, nakita mo yung history ng China, nakita mo yung history ng Japan, nakita mo yung history ng... Kasi like, katulad sa Japan, diba? May, in olden days, may tinatawag na Zaibatsu. Kung saan, ilan kumpanya yon na tumutulong sa bansa at sa emperor. In a sense, almost wala o minimize yung corruption, pero maraming hindi nakakaalam. Yung inuutang natin sa Japan, doon binibid sa bansa nila yon. Tapos ilang kumpanya lang at umiikot sa kanila yon. Diba? Pero inaayos yung presyo para hindi hindi sasabihin na dinaya, etc. So may mga sistema sila. Or like China, no? That China 20 years ago, wherein halimbawa trend. May trend na worth 10 million pero ibibigay sa iyo 1 million. May trend na worth 100 million bibigay sa iyo ano. Ang laki na rin ng pinagbago ng anti-corruption in China over the last 20 years. At meron din mga bayan, isang bayan halimbawa sa Asia, na
napaka-corrupt, pero hindi nilalabas ang pera. Meron ding quality na ganun. Pero Pero, kaya may sector lang or may area na, how do you put it, may racket yung ibang leaders, correct. etc. Pero generally speaking, ang pagnenegosyo dito sa Pilipinas, you would put it where? Generally speaking, many of those corrupt in the Philippines can still get away with it. Okay. Diba? So, ang nakikita kong main difference, whether you're talking about Russia, Vietnam, China, na medyo iba sistema, brutal pagka nahuli. Pero ganun din, let's say sa US, dahil alam nila pag chinarge ka, malamang mag-convict ka. Ang kaibahan lang sa US, minsan walang kulong eh. Minsan meron, plea bargain tayo, eto bayaran mo. Oo. O kaya kung may kulong ka or resign ka kaagad, kulong ka 1 year lang. Di ba? But sa atin nga, cyclical, and then pag lumamig issue, baka meron mga mas mababang kulong and then nawawala, no? So, sa atin, parang you either please the media and then pagka wala na sa media, lumamig na, okay na, or you please the people dahil galit na galit ang tao. So, pag nag-calm down na, iba na, wala nang corruption dun sa department. Lumipat naman sa iba. No? Kasi dito natin maunawaan kasi I want to go into the point of why we are tolerant. Siguro one point lang about that, boy. When I was a young congressman, I really believed that it was just the politicians that were corrupt. That if you have non-corrupt politicians, mababago natin ang Pilipinas. As I grew, I think not only in age but hopefully konting knowledge, nakita ko, kasi ang tinatanong ko dati nga is, ano ba ang Pilipinas? Malinis yung tubig, pero madumi yung isda? Or madumi ba yung tubig at malinis yung isda? Meaning, is it just the environment that is dirty but the players are okay, kaya nahahawa? Or the environment is good, kaya lang marami talagang, or yung sinabi mo, likhang corrupt. Kasi, why do I say it that way? One, marami din negosyante na gusto mag-cut corners, sila nangungurap sa politiko. Kasi ang tingin natin parati, ang politiko lang, o may kailangang humingi. Hindi. So, for example, kung smuggler yan, di ba, or nasa illegal yan, illegal drugs, o kaya, alimbawa, nung yung isabong lumaki, daming perang umaagos dyan. Di ba? But during that time, legal yung isabong. But they were being threatened na tatanggalin. Di ba? So, hindi totoo na ang corrupt lang ay yung Ang politiko. So, Nag-initiate ng corruption ay negosyo. I remember when we were going against PAGCOR with Senator Joel Villanueva, congressman pa kami, yung isa naming pastor sabi, Alan, ingat yan. Kasi maraming religious group ang sumusuporta. So, tinanong ko, Pastor, are you saying that may corruption? Sabi niya, no. I'm saying they support many of the charities that are supporting this. So, may simpatya. So, this is even corruption. This is, kumbaga, soft power, Kuya Boy, na may konting killing doon. Kasi nga, and that happened when we investigated, I think that was the Tubol. Dinala kami ni dating Congressman Del Mar sa Cebu, investigated. Daming religious group kasi orphanages got money from that. Some charities got money from that. So, they weren't defending per se gaming, but they were saying, testifying that PCSO money also does some good, di ba? Ganun din po, di ba, na in general, media or the fifth estate, di ba, the fourth branch of government, walang demokrasya kung walang media. Pero hipokrito lang magsasabing wala ring PR money or wala ring corruption dyan. For example, business po. Yes, they might not be corrupt, some of the leaders in organization, in the sense na hindi mo sila pwedeng bigyan, eto parte nyo, tahimik lang kayo. But they will fight for their interest. Diba? So, naalala ko yung yung sinabi, nagkukwentuhan kami ni Senator Joel Villanueva at saka ni SP Cheese during the campaign, na parang ang daming businessmen na sinabing, sana hindi manalo to, sana hindi manalo yon, sana hindi manalo yon. And then malalaman namin, nag-donate. Sabi ko, sana nga hindi manalo, sincere yon. Pero ang problema, kung mataas sa survey, takot sila na wala silang access doon,
So nagbibigay din. Because it's in their interest to give. So, we have a messy democracy, but bata rin pa yung democracy natin. Okay. If you talk about UK, for example, Kuya Boy, ilan 100 years yon. If you talk about US, 1789 yon. Tayo were only over 100 years old. But of course, we expect more from ourselves. Okay. And we should. Nandun na tayo sa discussion na ito. Off tangent lang ito ng konti. Pero building on your discussion, halimbawa yung involvement ni SP Cheese ngayon ay sabi nga niya, bakit ako pinagtutuunan yung pansin? 1% lang naman yung nakuha ng aking donor. And I think he personally admitted that he received donation from a contractor. How do we view that? Tulungan mo kami maintindihan yung kwentong yan. Well, I don't know the details, no? But he did tell me they did the research, of course, even before, and it's a legal donation. Okay. But let me put it another way. I remember when tinawagan ako ni Karen Davila sa programa nila ni Vic Lima, 2007. Sabi na, Congressman Cayetano, humihingi ka daw ng pera at meron daw bank account na dyan daw magde-deposit. Deny it if it's not true. Remember noon, ang kalabang ko noon, the first gentleman. So sabi ko, unang-una, I want you to know it's not true. At ingat kayo sa binigay na bank account, baka magbigay kayong pera noon, tapos nagbiro ako. Baka galing kay FG yan, baka doon pa mapunta. Sabi ko, having said that, Mr. Vic Lima and Miss Karen Davila, I would rather have thousands of donors giving me 1,000 pesos. Let's say 10,000 donors giving me 1,000 pesos, that's 10 million. Then one donor giving me 10 million. Kasi pag binigyan ka ng 10 million, malamang-lamang nun may kailangan sa iyo yun or maniningil yon. Pero kapag ka 10,000 tao na tiga 1,000 ang nagbigay sa iyo, malamang-lamang yon naniniwala lang sa iyo. Of course, there can, and iba yung pera noon at that time. Hindi pinag-uusapan na pag tumakbo kang senador, 300 million, 400 million, 500 million. But the context lang naman, Kuya Boy, is that there'll always be money involved in politics. There'll always be money involved in religion. There'll always be money involved in media. There'll always be money involved in business. But there is a but. But ang question is integrity. Ang question is yung justice system mo. Ang question doon yung culture. And it is possible to have justice within this. There's no perfect system Okay. in the world, but there are examples like Singapore and Japan that works. Diba? Okay. So, the reason I answered that in context of Senator Cheese, tignan mo ako, Kuya Boy. May senador na nangako nung tumatakbo na mag one tablet, yung hindi iPad, but yung one electronic tablet per student. Meron na na dapat kumpleto yung computer sa school. Maraming pangako. Ako, Kuya Boy, minention mo to sa akin, ni-review mo lahat ng commercials ko, na ang aking sinabi, dapat maulit yung 10,000 per family, which ginawa natin sa Bayanihan 1. I did not promise people 10,000. I promised them, I will fight for a program because I believe government can give them. Pero mga 1 month yon na hatchet job, demolition job, pinalabas na Personal nangako kang ng nangako. 10K. So, for me, it's very clear. Yes, SPGs has to answer that. But very clear sa akin, may ongoing demolition job because they don't agree with him with 3 things. Meron mga gustong maging SP, so they're taking advantage na gina-jab-jab. Talagang hindi agree sa ginawa niya sa impeachment. Diba? And number 3, although he's not a candidate, palapit na sa 2028 eh. So, ang tawag ko sa nangyayari ngayon, Royal Rumble eh. Everyone's hitting the others, sikuhan ng sikuhan. Then 2028 is coming. So, everyone's defending na wag niyo naman lahatin, etc. At may mga nagte-take advantage din. Di ba? May mga parang lahat ng flood control, corrupt. Hindi naman totoo din naman yon. Hindi naman yung buong 350 billion ay corrupt yung project, di ba? O yung sabihin,
lahat ng contractors ay corrupt. Lahat ng contractors kumikita. At baka pwede mo sabihin lahat yan kahit paano may sistema dyan. Pero iba yung gumagawa ng ghost. Iba yung sinabi ni Senator Ping, di ba, na may project na ginawa pa. Iba yung nililitan yung project at iba yung sumasali lang sa DPWH at maganda naman yung... Pero ang daming versions, Alan. Kasi halimbawa, nung sinabi ng Presidente, 500 plus billion, 10% of the budget, 100 plus billion, inapunta lamang sa 15 contractors. And then we hear the discourse of Senator Ping, plus lahat ng naririnig natin sa iba't ibang, on the ground ito ay mayaman yan, kasi ano yan, ay contractor yan, kapitbahay ko yan, ang daming auto niyan. Itong perception plus itong mga revelasyon, including the son of the president, confirm na napaka-messy, to use the word, no? Kuya Boy, 2022 pa lang, tignan niyo yung budget hearing ng Senate. Sinabi ko na yun. Na first time na 1 trillion halos yung budget. Pero nagtataka ako, lumaki ang budget, pero 1/3 ng budget sa maintenance. Hindi pa nga natin tinitingnan yun eh. Doon pa lang tayo sa flood control. Another almost 1/3 is sa flood control. Dati kasi, 60, 70, 80% is sa new projects. Then, a few percentage is on the maintenance, tapos may flood control. Or, si Secretary Villar nagsabi sa akin ito. Sabi niya sa akin, nung congressman pa ako, young congressman, Alan, when we were in engineering school, I couldn't forget that. Sabi niya, they taught us 3 things. Drainage, drainage, drainage. Kaya lahat ng kalye, nung 50s, 60s, 70s, kaliwat kanan may drainage. Ngayon, para mas mahaba yung kalye, isang side lang. And then, may gumagawa din ng kalye, walang drainage. And then, yung ibang ilog, tinabunan or subdivision na ngayon or whatever, and then yung mga dapat hindi kuha na ng puno, kinunan. So, nagkagulo na ngayon. But the point I want to make, Kuya Boy, is that tama na magalit tayo, pero we're in a cycle na, halimbawa, galit tayo kay Napoles. May picture ka lang nakasamang kay Napoles, guilty ka na eh. Galit tayo sa fertilizer scam. Buong Pilipinas, lahat ng supplier ng fertilizer, masama. So, wag na tayong bumili ng fertilizer. Sino na-apektuhan? Unang-una na-apektuhan sa fertilizer scam, magsasaka. Nung sinabing bawal na yung fertilizer, ang na-apektuhan, magsasaka pa rin. Okay. So, for example, dun sa 15 top, iniisa-isa pa namin. But, magalit tayo, imbestigahan natin, pero tandaan natin, innocent till proven guilty. So, for example, Kuya Boy, there is a possibility you got a lot of projects. Why? Magagalit yung iba pag sinabi ko to, but this is the truth. Pwedeng kasing lumaki ka ng husto at magaling kang gumawa. I'm not saying that's what happened here. There are some cases na ang daming project all over na medyo imposible, mukhang pinahiram yung lisensya. So, totoo din. Ang point ko lang, Kuya Boy, pagka may usok na, hindi tayo naniniwalang may apoy eh. Pag may konting apoy na, ay hindi naman kakalat yan. Pag malaki na apoy, lahat na may kasalanan. Yun ang problema natin sa Pilipinas. And then, may tinatawag tayong case closed, boy. So, natapos tong fertilizer scam. Case closed. So, natapos tong scam sa DOH. Case closed. Etong family, case closed. Pero hindi case solved. Sa ibang bansa, pag case closed, ibig sabihin na solved. Nalaman kung sino may kasalanan, napakulong, nakasuhan, or patay na yan, kaya hindi mo na makasuhan, civil na lang para dumating pera. Tayo, pagkano na, sarado na yan. Can that be changed? We should change that. How? Diba? So, like, halimbawa dati, Kuya Boy, diba? Nasabi din to ng Pangulong Marcos, sabi niya, wala na bang investigative journalism yan? Dati, hindi ka tatantanan ng media hanggang may sagot na maganda or hanggang na-solve yun. Nakita natin yan sa pork barrel scams, di ba? Isang buwan, front page ng Inquirer. Lahat ng radyo, lahat ng TV, hindi tinigilan. Bawat lead nandun. Pero ngayon, nakita nyo yung tulay na bumaksak. Inimbestigahan ko po yun. Halos 2-3 lang kami senador. Parang si Joel Villanueva lang kasama kong nag-attend. Once nag-attend din, of course, si Bong Revilla. Pero wala masyadong attention. Tapos nung sinabi ko, sandali lang, bumaksak na yung tulay.
dinagdagan nyo ng pera yung mali, kumita pa yung may mali, wala pa rin nasususpinde. O so lahat ng sinasabi sa hearing ngayon, hindi lang nasabi ko dun sa hearing ngayon. Balik mo another 10 years. Maraming senador na wala na sa Senado, sinabi yan 10 years ago, kasama na si Senator Miriam. So may mga bad habits tayo at kultura na hindi nagbabago. Kaya may mga taong nagsasabing, walang mangyayari dyan. Di ba? But when the media bites and doesn't let it go, may nangyayari. When the president says, no, hindi ko to tantanan. I remember when I was in DFA, sabi ko sa ibang foreign, tinatanong ako, sabi niya, Alan, how are you sure if something will get done in the Philippines? Sabi ko, tatlo lang. One, gusto ng presidente and he'll fight for it. So example, RH, reproductive health. Ayaw ng Catholic Church, ayaw ng marami, pero hindi tinantanan ni President Aquino. Nagkaroon mga pero napasa. Okay. Two, hindi tinatantanan ng media. Example, pork barrel. Twice na sinabi yun ng Supreme Court na legal. Tapos nangyari to, hindi tinantanan ng media, nagbago. Pati Supreme Court, pati mga politiko, maraming politiko, lumaban na doon. Okay. Number three, what we call acts of God. If you remember, ni-reject na ng basis ng Senado noong time ni President Cory, even Butch Aquino, kapatid na ni President Aquino, was against that. Pero hindi umalis ang mga kano. There was different ways of staying in Clark and Subic. Nung pumutok ang Pinatubo, act of God, alis yung mga Amerikano. So, ang problema, Kuya Boy, hindi sustainable na magbabago lang ang Pilipinas pag yung tatlo. Diba? Kasi the president can put his attention in what? 3, 4, 5 things. He runs the government. Okay. Pero hindi mo pwedeng mag-estate sa'yo ng etong 10 humanda kayo. Di ba? So, whether rice smuggling yan, presyo ng bigas, infrastructure, or ano, paano-ano yan eh. Ganun din sa media, Kuya Boy. May media ka, may social media ka, iba-iba nababasa mo. Minsan lang yan yung katulad ngayon na lahat, social media, nasa flooding yan. And natapos pa impeachment. Kung kasabay pa impeachment ngayon, baka hati pa yung news na yan. And then yung acts of God, dumadating na lang yan. Hindi mo naman mapre-predict yan. I'm sure tatapusin ng presidente. Unang-unang